to worship the Lord. Let us be Praise. in His presence and ano po natin, gawin nating panalangin ang awiting ito as we pray that God will pure our heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Once again, church. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, Lord God, we long to be. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, Gawin natin itong panalangin. that's what I long for. Awitin ito. A heart that follows hard after thee. Minsan pa, a pure heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin will not come Prepare our in. hearts, O Lord God. A heart that's undivided, but one you rule A and heart that's like a reign. child, O Lord God. A heart A that child beats that sees the kingdom of yours, O Lord compassion, God. that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A
sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Thank you, Father. We believe, O Lord God, this prayer, O Lord God, of song, nakarating po sa inyong luklukan ng biyaya, Panginoon, as a sweet aroma of worship. Now, Lord God, we will continue to praise you, and we welcome your Holy Spirit, Lord God, to sing praises with joy and gladness. Come, O church, now is the time to worship. Amen? Amen. Are you ready? Amen. As you are to worship God, just as you are before your God. Come. Oh, every tongue! One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess that you are God. One day every tongue will confess you are God. Every knee One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Church, Come, now is the time to worship. Come, now
give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, come, come. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Lagi tayong ini-welcome ng ating Panginoon sa kanyang presensya. At we hope and we do pray also that the church, ang church na ito ay makatuwang po sa kalaguang spiritual ng bawat isa. At tunay na mabuksan ang bawat puso ng bawat mananampalataya na dumarating sa lugar na ito, makilala lubusan ng ating Panginoon. Amen. Makita, malaman, maihayag ang kanilang labi at puso't buhay na tunay ang ating Diyos na sinasambong buhay. Amen? Amen. Laging tayo inaanyayahan ng Panginoon. Tayo may handa palaging magpuri sa Kanya. As our pastors ask us, what the reasons why we're here? Not only to praise, the true worship, yung the best na pagsamba sa ating Panginoon. We can sing to our lips, but truly, this song comes from our heart. Yun ang gusto ng Panginoon. Awiting nagmumula sa ating puso. At hindi dahil gusto nating makita lang na tayo umaawit at nandito nakatayo ng ating kapwa to please them. Pero kailangan ma-please natin ang ating Panginoon higit sa lahat. Amen. Amen? At dudulog tayo muli sa isang awitin na ipapahayag natin ng ating sinasamba ay tunay na makapangyarihan sa lahat. Amen. Yes. He is a blessed, almighty God. Amen. Hallelujah. Father in heaven, how we love you. Amen. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our places. Yes, O Lord. As your people Declare your mighty word. Father in heaven, hallelujah. Father In heaven, how we love you. we love you, Lord. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. We love you, Lord God. Father in heaven. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God
Almighty, who reigns forevermore. Awitin natin, Father in heaven. Father in heaven, how we love Hear you. this gentleman, oh Lord God, a man of We faith, lift your that name lifted up in the all name, the oh Lord God. earth. Hallelujah. How a nice voice, oh Lord God. May your May kingdom these voices, oh be Lord God, be established established in your in kingdom our there, oh Lord God. praises. Hallelujah. As your people declare your mighty Blessed be. word. Blessed Be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. Now, the Lord want to hear the ladies. Father. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Truly, Lord God, you will reign in our hearts forevermore. Because you are great, great, great God in our life. Hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, The joy of the whole Great is the Lord in whom we have the victory. He is us against the enemy. We bow down on our knees. Great, great, you are great, O Lord God. Hallelujah. Great is the Lord and Most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. great, O Lord God, that you belong to victory. Great is the Lord in whom we have The victory. He is
is us against the enemy. We bow down on our knees. Oh, church, lift your name, oh Lord God. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Lift your name on high. To lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. You are great, Lord. Hallelujah, Jesus. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He is us against the enemy. We bow Down on our knees. and Lord, we want to lift your name on high. Oh, church, lift our hands to one and only God. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. To sing your name on high. Amen. Hallelujah. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven you above. alone are God, eternal God, throughout earth and heaven above. You're great and marvelous, your work, O Lord God Almighty. You're just and true. Truly, all the kings and saints of this world will bow into your presence Amen. and praise alone your name. Thank you, Lord God,
for the praises that we brought on your presence. Thank you for the heart, O Lord God. Magiging kalakasan namin, Panginoon, kung ikaw ay mapapanguli po namin. At tunay, Panginoon, ang mga awiting ito ay magrerema, Panginoon, sa amin. Kasabay, Panginoon, ang mensahe mo sa umagang ito. Pakita namin, Panginoon, ang tunay mong kabutihan, tunay mong kadakilaan sa aming pong mga buhay. Maraming salamat. Minsan pa, and Lord, we want to lift your name. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, We want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true earth and heaven above. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through earth and heaven above. For you alone are God eternal, through earth and heaven above. For you alone are God eternal, through earth and heaven above. Amen. All the saints of the Lord will clap their hands and praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise you, Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Praise God. Isa pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon na buhay. Praise God. Hallelujah! Amen. Na-bless po ba tayo? Amen. Ang lahat po na na-bless ay sumigaw po ng hallelujah! Amen. So, sa oras pong ito, inayayahan ko po, alam ko po, sa isang linggo po na nakalipas, marami pong pinagpala ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Marami po tayong napagtagumpayan ng mga trials, ng mga pagsubok, at marami tayong nakamtan ng mga pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. So, bukas po, ang pulpit na ito po para po sa testimony po natin. Sino po yung nais po magbigay ng patotoo? O nais pong magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon? Hello? Wala po bang pinagpala ng Panginoon po rito sa isang linggo? O, lahat po na nagsabi po ng amen ay pumunta po sa harapan upang pong ibigay po ang kabutihan po ng ating Panginoon. Amen. Alam ko po, lahat po tayo pinagpala ng ating Panginoon. Subalit po, nandun po yung hiyaan po natin. So, ako na lang po, magbigay po ng patotoo sa ating Panginoon bago ko po tawagin po yung magbibigay po ng mensahe sa araw na ito. I'm so blessed sapagkat po na-extend po yung exit ko. Supposed to be last 21 po is stop work na po ako sa kumpanya po namin. Pero nangyari po, nakalimutan po ako bigyan ng clearance. So hindi po ako nakapag-clearance, hindi po ako nakapunta ng polo. Kaya nung nag-report ako ng 21, sabi po sa akin is 31 daw po ngayon pong katapusan. So naniniwala na po ako na ngayong katapusan po. Kasi po, saka lang po kinuha yung ATM ko po, yung ikama ko, at saka yung ID ko. So wala na po ako ikama, at saka ID, at saka ATM. So sinurrender ko na po lahat yon. So yun po yung sign na ibig sabihin po na malapit na po ako makauwi. Pero ang prayer ko po is aabutin po ako ng second Friday of August. Sapagkat po, yun po yung prayer po namin ng girlfriend ko dahil 1 month po kami hindi nakikita sa church na to. So after 1 month, second Friday, makakabalik na po muli sila rito na magsimba sa bahay ng bayan. Kaya prayer ko po na makaabot pa po ako ng second Friday. So, wala na po bang nais mag-testimony sa Panginoon? Amen. Yan, si Kuya Joffrey.
Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang buhay ng Panginoon sa buhay ni Kuya Joffrey. Good morning po sa inyong lahat. Pagpapasalamat ko lang po yung bagong inassign sa akin sa bilang gatekeeper. Nagpapasalamat ko po sa lahat na nagtitiwala. Yun lang po. Bagong knowledge, wisdom, and understanding na naman po yung matututunan ko rito. Maraming salamat po. Praise God. Tunay nga po, pag marami po mga nawawalang leaders, marami rin pong pumapalit at nire-rise up ang Panginoon. Marami po siyang, alam ko po na hindi lang po si Kuya Joffrey po, marami pong handa magpagamit sa Panginoon. So, i-offer lang po natin ating buhay sa Panginoon at alam ko po na darating po ang time na gagamitin po tayo ng Lord. Marami po tayong kakulangan at marami pa pong, ang English na ito ay naghahanap po ng mga manggagawa ng ating Panginoon. So, dagdagan po announcement, sino po nais na magpagamit sa ating Panginoon, lumapit lang po kayo sa mga elders at saka deacons po natin at sa mga pastors po natin. Especially po sa security ministry. Dahil kawawa po ating kapatid, gusto po niyang umatin ng morning devotion. Subalit po, hindi po siya makakatin ng morning devotion kasi nandun po sa gate nag-aantay. Kaya ang advice ko po sa kanya, nag-usap po kami kayo na mas maari po, ipopost po yung pangalan po niya doon at telephone number para po lahat na may mga sasakyan po, kunin niyo po yung telephone number ni Kuya Joffrey para po pagparating po kayo rito, 5 or 10 minutes po kayo dumating po rito, tawagan niyo po siya. Kahit nandito po siya sa loob na nakikinig ng morning devotion, hindi po maapektuhan po yung pagbabantay po niya doon. Kasi po, mayroon po tayong contact to telephone. So, yun po yung maganda pong conversation namin kanina na maganda po, hindi pa rin po maapektuhan yung gawain po rito sa morning devotion or sa praise and worship o ano mang gawain dito sa loob ng iglesia kahit nandun si Kuya Joffrey sa gatekeeper sapagkat mayroon po tayong contact through telephone. So, hindi na po tayo ligoy-ligoy pa. Hallelujah! Alam ko po na lahat po ay nauuhaw na sa salita ng ating Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah! Bago ko po tawagin ang magbibigay po ng mensahe sa umagang ito, kagabi po kasi mayroon po akong pinanood about kay Jesus. Kagabi ko lang po talaga ito napanood. Although, mga past few months po, napapanood ko itong movie niya, pero kagabi ko lang po naunawaan ang mga talinghaga ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, bago po tawagin ko sa Pastor Ding, nais ko lang po i-share po sa inyo yung natutunan ko yung revelation po ng Lord sa akin kagabi nung pinapanood ko yung movie ni Jesus, yung Tagalog movie po niya, yung talinghaga po. Yung nangaral po si Jesus Christ po doon sa mga disciple niya, doon po sa mga tao po niya. Ang sabi po ng Panginoon po rito, ito po yung, ang ibig sabihin ng talinghaga, ito po ang sabihin po rito, yung mga binhi po na mga nalaglag sa patuhan, nalaglag sa damuhan, nalaglag sa daan. Ano po ba ibig sabihin po ng mga binhi na yun sa buhay po natin? Diba? Sabi po ng Panginoon po rito, ang binhi ay salita ng Diyos. Ito ang mga taong nakinig. Ito ang mga taong nakinig na nalaglag sa daan. Subalit dumating po yung mga pagsubok, dumating po yung mga problema, hindi po tumubo yung binhi na yon at inagaw po ng kaaway. Amen po. So, makikita po natin yung sarili po natin rito. 4 po ang klaseng binhi po ito na tinutukoy po ng Panginoon. At ang nalaglag naman sa batuhan, at ito naman ang nakinig ng salita ng Diyos na masaya. Ngunit walang ugat. Kaya nawala ang salita ng Diyos. Dumating ang mga temptation, hindi po nakayanan, gumigive up din po. Dumating po na nawala ng gana ng pakinig ng Diyos, hindi na po nagsisimba, sapagkat po, nalaglag sa batuhan hindi po makakatubo yung binhi na yon. At mayroon pa pong isang binhi na nalaglag naman sa dawagan o sa damuhan. Ito naman po yung mga nasisilaw sa kayamanan o yung pagpunta po rito sa lugar na to na para lang makita yung mga kapatiran, para lang makita na mainit ako sa Panginoon, para makita lang na, present ako sa church, pero sa totoo lang po, wala po yung puso po nila sa paglilingkod, sa pagsamba sa Panginoon. At yung pinakahuli pong binhi po rito, and I believe, ito po tayo. Ngunit ang mga binhing nalaglag sa matabang lupa ay ang nakinig at ay ang mga tao nakinig ng salita ng Diyos na may pusong tapat
at masunurin at nagsikap upang magbunga. So ngayong umaga pong ito, ngayong araw pong ito po yung dapat po yung na magiging binhi po tayo na talagang matabang lupa. And I believe ito po yung kinalalagyan po natin ngayon. Ito po yung matabang lupa na to at yung pakinggan po natin na salita ng Panginoon ay magmumutawi po sa puso po natin. Yung tinasabi po ng Panginoon po ito, matabang lupa, yung puso po natin, upang po yung bawat salita ng ating Panginoon na maririnig ay tutubo po sa puso po natin. Ay papamuhay po natin sa bawat araw-araw na lumilipas sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. So palapakan po natin minsan ng Panginoon. So nais ko na pong tawagin ang magbigay po ng mensahe ng salita ng Diyos sa buhay po ni Pastor Ding. Magandang umaga po sa inyo lahat. Umaga pa, no? Wala pang tanghali. Okay. So isang mapagpalang araw po ang aking bati po sa inyo. At nawa ay pagpalain po tayo ng Lord sa ating pong pakikinig ng kanyang mensahe. Okay? Hallelujah. God is good? All the time. Amen. Nakakailang linggo na ba ang Ramadan? 3 weeks na. Ilang linggo na lang. Tapos na, no? Alam niyo po ay mahirap po talaga yung matulog o yung pong magtrabaho ng panggabi. Okay? Kasi po ang pasok po natin ay 12 to 12. At kapag minsan nakakauwi ako ng madaling ng 12 o'clock ng tanghali, ay nahihirapan po ako matulog. Lalo na kung makatulog ng 2 oras tapos magigising ka, yung pong hanggang 12 o'clock hihintayin mo na yon. So, praise God at hindi naman po tayo namamayat. Okay? At hindi po halatang tayo ay puyat. Okay? Hallelujah. It's a new day. Okay? Every day in our lives is a new day. Okay? Dahil po ang lahat ng araw ay ginawa ng Diyos at ang lahat ng araw na ginawa ng Diyos ay mabuti po para sa atin. Amen ba? Alam niyo po, kanina sa pag-aaral po namin ay napakaganda sapagkat dumarating na po tayo doon sa masaselang bahagi na dapat po pag-usapan ng mga mag-asawa. Okay, so ini-invite ko po kayo na mapaaga po kayo ng dating para naman maaga po tayo at mapakinggan po natin yung inihanda sa atin ng Diyos. Lalo na po doon sa mga nakatira dito sa church. Minsan, nakatira na sa church ay tanghali pa. Okay? So, talaga sigurong ganun yan, no? Tanghali na dumating yung mga mismo pang nakatira sa church. Amen? Okay, hindi po natin maitatanggihan. It's a new day. Okay? So, bago po tayo tumungo sa ating pong bahagi ng ating pag-aaral, nais ko pong ipakita sa inyo itong Jerusalem in the time of Nehemiah. Okay? Yan po ng Jerusalem noong pong panahon ni Nehemiah. That time ay hindi pa po wasak ang wall of Jerusalem. So malaki po ang kaugnayan sa buhay po natin nung pag-aaralan po natin na ito patungkol sa wall of Jerusalem. Paano po ito na-rebuild muli ni Nehemiah katulong ang mga Israelita? Ano po ang ginawa ni Nehemiah? Okay, sa bahagi po na ito. So bago po ang lahat, tayo po tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Ang sabi mo nga po, Panginoon, huwag naming iwawalay sa aming pagkatao ang karunungan. Isukbit po namin ito sa aming liig at itali sa aming ulo. Sapagkat, Panginoon, nais mong kami ay magamit mo mightily sa pagpapahayag ng iyong salita. Hayaan mo pong patuloy namin tuklasin ang karunungan galing po sa inyo. Hayaan nyo rin po, Panginoon, na maging bahagi kami sa paglagong Kristiyano at paglago ng kanilang pananampalataya ang bawat buhay po namin. God, amin pong ipinagkakatiwala sa inyo ang iyong mensahe na ito. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod. Isang sisid lang walang laban, daluyan ang iyong salita at maging pagpapala po sa aming lahat. Wala po kaming ibang itataas sa aming kalagitnaan kung hindi ikaw lamang.
Ibigay mo po sa amin ang espiritu ng pagtalima, pagsunod, pagsasaganap ng bawat salitang amin pong marinig sa araw po na ito. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang pamilya ng bawat isa, ang pamilya po namin na nasa bansang Pilipinas. At aking pong pinahayag ang blessing, after blessing in the name of Jesus Christ, sa aming pong kalagitnaan. Bakuran mo po kami ng iyong kapangyarihan, ng banal at makapayang dugo ng aming Panginoon Kristo. Lukuban mo kami ng iyong malabay na pakpak. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Jerusalem Wall. Alam niyo, matagal ko nang hindi narinig yung awit ba na patungkol sa Jerusalem, sa Jerusalem, na ang umawit ay si Paul Wilberg. Matagal ko nang hindi narinig si Ariel Wilberg. Okay. Na nagpaawit. Old Wall of Jerusalem in times of Nehemiah. Okay. Ito po yung time na ang Wall of Jerusalem ay nawasak. Okay? The ruined wall of Jerusalem. Okay? Ito naman yung panahon na nire-rebuild po nila yung Wall of Jerusalem sa pangunguna po ni Nehemiah. Okay? At dito po sa bahagi na ito, ay marami po tayong matutunan sa buhay ni Nehemiah. Okay? Oh. The reason why the wall of Jerusalem got ruined. Ang reason o dahilan bakit po ang wall of Jerusalem ay nawasak. Meron ba kayong idea bakit nawasak ang wall of Jerusalem? Na ito pong pagwasak ng wall of Jerusalem ay malaking bahagi po sa ating buhay kung bakit po tayo ay nawawasak. They commit sin against God. Ito po yung isang dahilan kung bakit nawasak ang Wall of Jerusalem. Dahil po ang kanilang bayan o ang kanilang mga ninuno ay nagkasala. Okay. Sa paanong paraan? Okay, number 1 nga po yung pagkakasala ng kanilang mga ninuno. Kinalaban nila ang Diyos sa pamamagitan ng hindi nila pagtalima sa kanyang mga utos. Okay, number 2. Sa pamamagitan ng hindi nila pagtalima sa utos ng Diyos, kaya po ang Wall of Jerusalem ay nawasak. Paglabag sa mga tuntuning ibinigay ni Moses. Okay? Hindi lang pala doon sa kautusan ng Diyos, kundi maging sa mga tuntunin ni Moses na hindi po nila tinalima. Okay. Sila'y tumalikod sa Diyos, kaya sila pinangalat. Alam niyo po sa pangyayaring ito, na ang Wall of Jerusalem ay nawasak, ang mga Israelita ay naalipusta ng mga hintil. Okay. Sapagkat ang wall, mga kapatid, ay isang palatandaan ng katatagan ng isang lungsod. At dahil po sa kanilang lungsod ay nawasak po yung kanilang pader, sila po ay naalipusta at pinagtatawanan. Nasaan ang inyong Diyos? Okay. How they rebuild the wall. Okay, paano nila muling itinayo ang wall? May binalangkas na sistema si Nehemiah para may sakatuparan ang muling pagtatayo ng pader ng lungsod. Okay, meron po siyang binalangkas na sistema. O sabihin po nating system. Sabihin mo sa katabi mo, system. Okay. May binalakas na sistema si Nehemiah para may sakatuparan ang muling pagtatayo ng pader ng lungsod. Okay, makita po natin mamaya kung ano po yung mga binalangkas niya. Like our President Aquino. Okay. Hindi ko sinamahan dyan ang noy-noy para malaman nyo kung sino yan. Okay. Like our President Aquino, mayroon pong sistema ang ating gobyerno na ipinatutupad. Okay.
May sistema silang binalangkas at nagkakaisa ang buong team Pinoy na ipatupad ang pamamaraan kaya umunlad ang ating bansa o umuunlad ang ating bansa because of the system. At bawat isa sa atin na may mga sistema tayo sa ating buhay. Malalaman natin ngayon kung ang sistema ba natin ay bago o ang sistema natin ay luma. Sino po sa inyo nakapanood noong State of the Nation address ni Noynoy? Ano yung mga binalangkas nilang sistema? Ha? Ang maganda rito, mga kapatid, may sistema silang binalangkas at ang buong Team Pinoy mula sa kanyang gabinete, okay, ay sumusunod sa sistemang ito. Lahat ng sistema o sistemang ito na kanyang pinag-usapan ay pinaiiral sa bawat ministry ng bansang Pilipinas o ng gobyerno. Okay? Katulad po ng ano po ang sistema ng gobyerno patungkol sa graft and corruption. Paano nila ito ina-apply? Paano nila ito inuusig ang mga taong ito? Anong sistema nila patungkol sa peace and order? Sa pag-unlad muli ng kalidad ng ating sandataang lakas. O sa pagmuling pagbabalik ng ating pagtitiwala sa kapulisan. May mga sistema na pinaiiral. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw, ano ang sistema mo? Okay. The power of your system. Sabihin mo nga sa tabi mo, the power of your system. Okay? System, sistema o pamamaraan, panuntunan. Okay. A set of things working together as part of mechanism. Okay. Isang bahagi o isang parte o isang kalupunan na gumagawa at gumaganap patungkol dito sa kanilang sistema. Mahirap po kasi kung halimbawa may sistema ang pinaiiral o gustong pairalin si Noynoy, yung ating presidente, pero hindi naman nakikisa ang kanyang gabinete, hindi magtatagumpay ang bansang Pilipinas. At nakita po natin na magbalik at magpalit ng sistema ang ating gobyerno, okay? Marami pa rin nagsasabi na hindi umuunlad sapagkat mahirap pa rin sila. Okay, tingnan natin yung power ng sistem mo. Ano ang ginagawa mong bahagi sa sistemang ito na gustong pagbabago ng bansang Pilipinas o ng ating Pangulo? Sama-samang paggawa sa isang pamamaraan, sistema o panuntunan para sa katutupad ng makabuluhang inaasam na pagbabago. Bakit maraming sumisigaw ng pagbabago? Dahil sa bulok na sistema ng gobyerno. Okay, balikan natin yung nakaraan. 1996, People's Revolution. Ano ang sinisigaw ng tao? Pagbabago. Palitan na. Sapagkat ang sistema ay bulok. Tingnan mo nga yung katabi mo. Okay. Power of your system. Meaning the big part of our success in life is depend on our belief system. Okay, na yung bahagi ng buhay po natin ay nakasalalay doon sa ating pinaniniwalaan at sinasakatuparan o pinatutupad sa ating buhay. Kapag tayo ay nanatili sa bulok o lumang sistema na pagpapatakbo ng ating buhay, wala tayong mararating, hindi tayo magtatagumpay. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw, baguhin mo sistema mo. Yung sistema mo sa paglilingkod sa Diyos, dapat mong baguhin. Amen? Kailangan lang yung sistema sa paglilingkod sa Diyos na ayon sa gusto ng Diyos sa iyong mangyayari kung paano mo siya paglingkuran at hindi ayon sa iyong kagustuhan. Na kapag ka may problema ka,
yung sistema mo nawawala. Nadi-disalign yung sistema. Okay. Yung mga bisyon natin sa buhay ay mananatili lamang na bisyon kasi may pangarap nga tayo pero ang gagamiting sistema ay bulok pa rin. Hindi tayo magtatagumpay. Paano mo ba pinatatakbo ang iyong buhay? Anong sistema ang ginagamit mo para sa iyong pamilya? New creator. Okay? Alam po niyo ito, napakaganda eh. Dito ko nakita na hindi lamang pala o maraming binago ang buhay sa buhay natin ng Diyos nung tayo maging new creature o bagong nilikha. When the Bible teaches us that we are a new creature, all things has been changed. Sabihin mo sa katabi mo, change. Yan. Baguhin mo na yan. Okay? Umayos ka. Okay? Umayos ka. Okay. Therefore, if any man and woman, be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things become new. Okay, at ako po'y naniniwala, isa sa binago sa atin dito ay ang bulok na sistema na ginagamit natin. Hindi ka bulok, fresh ka. 2 Corinthians 5:17, King James Version, I believe kasamang nabago ang ating belief system. Okay, it's new, not old or bulok. Diba? Pagka may nahalal na iba na namang, sabihin natin, iba na naman ang presidente, magpapalit na naman ang sistema. Amen ba? Kaya nga ang gusto ng presidente ay manatili sila sa kanilang posisyon o kung hindi man sila ay yung kanilang mga kaalyado ang mapwesto para yung kanilang sistemang pinatutupad ay magpapatuloy. The vision and the belief system. Nehemiah? Who is Nehemiah? Sino si Nehemiah? Kilala niyo ba si Nehemiah? Okay, mamaya papakikilala ko sa inyo kung sino siya. Okay, who is Nehemiah? Man of prayer and successful leader. Alam natin na sa bawat pagkilos ni Nehemiah, siya ay nananalangin. Sa bawat gagawin niya, siya ay nanalangin. Maging doon sa paglapit niya sa hari, siya ay nanalangin na siya ay pakinggan ng hari. At siya ay naging isang successful leader. Why? Kasi na-guide niya, natipo niya ang lahat ng kanyang makababayan doon sa lugar ng Israel o sa Judah, okay, sa Jerusalem, na i-build nilang muli ang wall of Jerusalem. Minsan, mga kapatid, meron po tayong gift na maging leader. Pero hindi po natin ginagawa. Okay. Man of prayer and successful leader. He is the cupbearer of the king. Anong basa niyo dito sa king na ito? Artaxerxes. Okay. Si Nehemiah pala that time ay cupbearer. Tagapagdala siya ng inumin ng hari. Okay? Nehemiah is the son of Hachaliah. He was also a governor of Judah. So, naging gobernador pala siya ng Judah. Alam niyo po, napakababa po noong kanyang kalalagayan that time. So, siya ay tagapagdala lamang ng inumin ng hari. Okay, at alam po niyo, bago niya dalhin ang inumin ng hari sa hari, ay tinitikman muna niya. Baka ito ay may lason. Gaano kadelikado
yung kanyang ginagawa. Na maaaring sa pagtikim niya o merong taong may galit sa hari, ay lagyan ng lason yung kanyang iinumin. So ang unang mamamatay ay siya. Okay. Vision, mission, and belief system. Nehemiah has a vision and mission to rebuild again the wall of Jerusalem. Nehemiah put his belief system into his vision and mission for the fulfillment of his mission and his vision. Okay, inilagay niya yung kanyang belief system. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang belief system noong makita niya na nagkaroon ng pagkawasak, na makita niyang wasak ang wall of Jerusalem. Yung kanyang vision ay vision, at vision niya ay hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa bayang Israel, para sa kanyang mga kababayan. Okay, enemy uses people to discourage Nehemiah's vision and mission para hindi ito maisaganap. Gumagamit ang diablo, gumagamit ang kaaway ng mga tao para ang vision at mission na binigay sa atin ay hindi natin maisakatuparan. Dinidiscourage tayo. Okay. Don't be a hitch. Ano po yung hitch? Huwag daw tayong maging hitch. Ha? Hitchura. Okay. Don't be a hitch. Sabihin mo sa katabi mo, don't be a hitch. Okay, ano ang hitch? Pakita po natin ano ang hitch. Don't be a hitch, especially in the mission and vision of God for His church. Ang hitch ay sagabal. Huwag kang maging sagabal. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang sagabal. Huwag kang harang-harang. Kung wala ka lang ding magagawa, tumabi-tabi ka. Okay. Don't be a hitch, especially in the mission and vision of God for His church. Alam natin na yung vision at mission ni Nehemiah ay maganda, sapagat ito ang layunin ay para maibuild muli ang wall of Jerusalem. Pero may mga taong ginamit ang diablo para i-discourage si Nehemiah. Okay? Ipakikilala natin kung sino sila. Ayan. Ginamit ng devil si Tobias at Sanballat para siraan o sirain ang loob ni Nehemiah. Okay. Malalaman po natin yung istorya. Basahin po natin yan. Napakaganda. Hindi kung kasi po ay sasama kong lahat, baka mabayang hapon na po tayo matapos. So, kayo na po ang magbasa niyan. Basahin niyo po ang Book of Nehemiah para makita po ninyo yung mga bagay na ginawa ng Diyos kay Nehemiah para maitayo. Pinagbataan sila at tinatakot. Okay? Spirit of witchcraft or bullying. Ito pala si Tobias at saka po si Sanballat ay merong espiritu ng witchcraft. Meron silang espiritu ng bullying, tinatakot, di ba? Napag-aralan natin nakaraan, yung pananakot ay isang spirit ng witchcraft. O yung paggamit ng power, yung paggamit ng dahas, yung paggamit ng lakas. Okay. Marami pang Tobias sa Sanballat sa ating panahon ngayon. Sino kaya ito? Okay. Sa halip na makatulong, nagiging hadlang pa sa mission at vision ng church. Okay, mga kapatid, marami pa raw Tobias sa Sanballat sa ating panahon ngayon. Kung sa halip na makatulong sa mission and vision ng church, ay nagiging hitch. Nagiging sagabal. Kung wala ka lang, di ba itutulong, manahimik ka na lang. O gusto mong patahimikin ka ng Lord. Mamimili tayo sa dalawa. Mananahimik tayo o patatahimikin ka. Pero meron pang isang option. O sasama ka sa vision and mission. The punishment. Alam po niyo may punishment. Yung hindi mga sumasama o nakikiisa sa magandang layunin ng Diyos. Tingnan po natin. Ano ang punishment sa mga tulad ni Tobias at Sanballat sa panahon natin ngayon? Okay.
Ano sabi? Same. Sawa-sawa. Same na punishment. Ano nga ba yung punishment? Ano ba yung punishment ni Tobias at ni Sanballat? Alam po nyo, 4 tong taong ito eh. Ito lang po ang inilagay ko. 4 yan, yung tao na yan, na ginamit ng dyablo. Okay. Tinugong ko sila, sabi po nito. Ito po ay dumating na sa punto na tinatakot na siya. Okay? Binubuli na siya ni Tobias at Sanballat. Tinugong ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan, pagkat kami ay kanyang lingkod. Itatayo naming muli ang Jerusalem. Ngunit kayo'y walang bahagi o karapatan o alaala sa lungsod na ito. Nakita niyo kung ano yung punishment? Walang karapatan. Walang alaala. Okay. At sinisigurado ni Nehemias na matatayo nila ang lungsod o ang wall of Jerusalem. At sinabi rin niya sa dalawa na wala kayong karapatan, wala kayong alaala. Okay. Paano mo nga aangkinin ang isang tagumpay na wala kang bahagi? Alam niyo po, in prayer lang sa pananalangin. Minsan, pag may lalapit sa iyong kapatid, Brad, pag-pray po ako, pag-pray mo yung ganito, pag-pray mo yung ganyan, nakalimutan mo nga ipag-pray. Nung mag-testimony ng araw ng Martes o araw ng Friday, ang sabi niya, nagtagumpay po tayo. Salamat po sa inyong panalangin. Masasabi mo ba ngayon kasama ka? Kung hindi mo siya, ay panalangin. Kaya sa bawat text na matanggap po natin na nangangailangan ng panalangin, mga kapatid, just a simple prayer. Lord tayo sa Lord. Amen. Para pagka nag-testimony yung kapatid, sinabi niya, tagumpay po tayo sa ating panalangin. Salamat po sa inyong mga panalangin. Amen. Hallelujah. Kasama ako doon. Kabahagi ako ron. Meron akong alaala na may iwan. Katulad na lamang po na nangyari doon sa Saudi Arabia. Maraming mga kapatid po natin na mga kapasturan ang hinuli, dinakip, pinauwi, pinapunta ng ibang lugar. At sa kanila pong pagpupunyagit, pakikipaglaban sa bahagi po na ito, na ang Saudi Arabia ngayon ay nabukas na sa salita ng Diyos. Sila ay kahabahagi at kasama. Merong silang alaala ang mga taong ito na lumaban noon para magkaroon ng tunay na kalayaan ang mga mananampalataya sa Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon, sino nagtatamasan nito? Nung kanilang pinaglalaban noon. Tayo ngayon. Nung araw, mga kapatid, talagang sabihin natin, underground talaga. Eh ngayon, marami pa rin underground church. Amen? Dahil doon, yung kanilang church, talaga nasa ilalim nasa basement. Pero hindi po yun ang ibig sabihin noon. Okay, yung underground noon ay talagang palihim. Alam po nyo, nung araw, natatandaan ko pa na ang mga mananampalataya, ang kanilang Bible ay nililigay nila sa tithe. Okay, tatanggalin po nila yung laman ng tithe, ilalagay na doon ang Bible, para po kung masita, ang dala nila ay tithe. Wisdom. Okay? The belief system of Nehemiah. Tingnan po natin kung paano niya dinikha at ginawa ang isang sistema na matutupad yung pong mission at vision ni Jeremiah. The belief system of Nehemiah becoming strong and full of courage when he saw the wall of Jerusalem destroyed. Nagkaroon ng pag-aapoy sa kanyang puso na makita niya na ang wall of Jerusalem ay wasak. Siguro kung sasabihin natin wasak, wala ka nang magagamit. They believed that he and his people rebuild the wall of Jerusalem by their hand-in-hand working together. Number 1 na kanya pong sistema na ipinarating. Alam po nyo, ito pong utos na ito kay Nehemiah, ang mission niya and vision ay hindi niya kagad ipinarating. Hanggat di sila nagkakaroon ng isang meeting.
nakasama yung mga matatanda ng Israelites. Hindi po niya inihayag to. At nung magkaroon lang po sila ng meeting, sa kanya inihayag yung lahat po ng sistema na dapat po nilang gagawin. Nehemiah's belief system impart in the heart of his people. Kaya nga po siya sinabing successful leader. Okay, in-impart po niya yung kanyang paniniwala doon po sa sistemang binubuo niya ay in-impart niya sa mga tao, sa kanyang mga kababayan. Okay. God's favor. Because of Nehemiah's mission and vision for God's people, he received God's favor. God used the power of king. Ano nga yan? Sige, kayo na magbasa. Okay. To bless his people. Ginamit niya ang kapangyarihan ng hari para pagpalain yung kanyang tao. Para pagpalain si Nehemiah. Okay. Humingi ng sulot. Buti hindi naging surat. Surot. Okay. Humingi ng sulat, paintulot si Nehemiah sa hari upang paraanin siya ng mga gobernador sa bawat daraanan, niyang lalawigan at bigyan na rin siya ng mga kahoy na kailangan sa pagtatayo muli ng Wall of Jerusalem. Gaanong kabuti ang Diyos sa buhay ni Nehemiah. Alam niyo po kung bakit? Kasi malinis yung kanyang hangarin. Malinis yung ang kanyang mission and vision na pananaw niya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga kababayan. Nakiusap akong bigyan ng hari ng tubig, ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Juda. Okay. Meron na pala. Kanina pa ba yan? Sorry. Okay. Sabi niya, nakiusap akong bigyan. Bago po siya gumawa ng bagay na ito, nanalangin muna si Nehemiah. Kasi nga ay nabalitaan niyang wasak ang lungsod ng Jerusalem. O yung wall ng Jerusalem. So nanalangin muna siya na siya ay patnubayan ng Diyos sa kaya gagawin niyang pakikipag-usap sa hari. At alam niyo po, sa buong panahon na si Nehemiah ay naglilingkod sa hari, laging nakikita ng hari na siya ay masaya. Pero nung mabalitaan niyang ang wall of Jerusalem ay wasak, naging malungkot si Nehemiah, pareho kasi. Okay. Naging malungkot si Nehemiah. At napansin to ng hari na kung ikaw pala ay masayahin talaga at makitang malungkot ka isang araw, may problema. Tingnan mo yung katabi mo, malungkot ba yan? O masaya siya? Okay? Okay. Sa aking pakiusap, ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asap, mga tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng mga kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tahalang aking tirahan. Ang lahat ng ito'y ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen? Okay, napakaganda. Nehemiah 2:7 and 8. Ang sistema o pamamaraan. Ito po yung sistema at pamamaraan. Alam niyo po kung paano masusustain yung sistema. Paano na-sustain ang sistemang inilahad ni Noynoy sa kanyang mga gabinete o sa mga government official. Paano na-sustain? Kailangan ng pagsasagawa. Kasi useless ang lahat ng sistema kung walang application. Amen? Ang ginamit na sistema ni Nehemiah sa muling pagtatayo ng Wall of Jerusalem
sa kabila ng mga banta sa kanila. So may mga banta na sa kanila na hindi matutuloy yan. Ano ba yung ginagawa nyo na yan? Yan ay paglaban sa hari. Nais nyo bang kalabanin ng hari? At sila'y pinagbantaan na lulusubin. So gumawa ng sistema si Nehemiah para matuloy ang pagbuong muli o pagtatayo ng Wall of Jerusalem. Number 1, lahi by lahi. Okay? Ayos no? Lahi by lahi ang bawat bahaging itatayo. So ito yung unang sistema. Okay? Itatayo natin ang Wall of Jerusalem, yung angkat mo o yung angkan mo mula sa lugar na ito hanggang sa lugar na ito, iyan lang ang inyong gagawin. Wala kang pakialam sa kabila o sa kanan mo o sa kaliwa. Basta ang buong pamilya mo, kung 1 hektarya, yun lang ang iyong gagawin. Buong pamilya, kasama dito ang lahat ng iyong kamag-anak. Okay. So, ganun niya inumpisahan ng sistema. Itong sistema ang gagawin natin. Okay. Lahi by lahi. Ang mga gumagawa ay bantay na rin at laging hawak ng isang kamay ang kanilang sandata. Hindi sila nag-hire ng ibang security. Kung sino ang trabahador, siya rin ang bantay. Paano kaya nila ito ginawa? Hallelujah. So ito po yung matututunan natin dito. Okay? Paano nila ito ginawa? Sabi niya, laging hawak ng isang kamay ang kanilang sandata. Yung mga nagbubuhat na magagamitin ng mga nagtatrabaho, yung isang kamay nila hawak ay sandata. So talagang laging handa. Yun ang pangalawang sistema na ginawa ni Nehemiah. Tayo kaya ng sistema natin? Okay? Wala nang bisan. Okay? Noong time na yon talagang, pag nandoon ka sa gawain, hindi ka na pwedeng umuwi para maligo, para magbihis, kung hindi, wala namang aamoy sa'yo doon eh. Okay? Wala nang bihisan. Okay? Araw at gabi silang nagtatrabaho. So, ibig sabihin, 24 hours na nagtatrabaho sila. Araw-gabi. Yung magtatrabaho ng gabi, pag araw, bantay sila. Okay? Ganun, no? Ganun katindi. Pero meron masiguro silang tulog. Sa palagay nyo? Meron? Oo. Ayan. Shifting. No? O siguro doon yung 8-8. Okay. Okay. Nasa tabi ng mga gumagawa ang may hawak ng trumpeta. Okay. Kasi, ang kanilang senyales na merong lulusob sa kanila ay sa pamagitan ng trumpeta. So, yung mga bantay na ito, okay, ay nasa tabi yung kanilang trumpeta. Nasa naling makita nilang may lulusob, ay hihipan nilang trumpeta at bibitawan ng lahat ang kanilang mga ginagawa at hahawakan ng kanilang mga sandata upang ipagtanggol ang kanilang lungsod. Amen. Okay. The fulfillment of the mission and vision. Ang kaganapan ng vision at mission ni Nehemiah. Muling naitayo ang Wall of Jerusalem gamit ang paniniwala sa nabuong pamamaraan ni Nehemiah. Yung kanyang belief system. Ito yung paniniwala ko ng sistemang ito na aking ipatutupad ay mabubuo ang Wall of Jerusalem. Itong paniniwala ko na ito, okay, yung sistema ng aking paniniwala na ito ang bubuo ng isang magandang pamilya. Paano natin bubuuin ang isang magandang pamilya? Tandaan natin, kung paano ang mga Israelita naging kawal at trabahador, ikaw, kawal at trabahador ka rin ng Panginoon. At ang malaking paniniwala niya na mapagtatagumpayin sila ng Diyos ng kalangitan. Simbolo ng isang matatag na kaharian. Ang padero umuog ay simbolo ng isang matatag na lungsod. Alam niyo po, mga kapatid, bago bumagsak ang Wall of Jericho, maraming takot na nakapaligid sa kanilang lungsod na lusubin ang Wall of Jericho. Why? Bakit? Kasi sa pamamagitan ng simbolo ng wall na ito,
mga kapatid, nakikita nilang matatag ang lungsod na ito. Hindi sila pwedeng pasukin. Pero may matatag ba sa kapangyarihan ng Diyos? Walang nagtangka lumusob doon. Maliban na sabihin sa kanila ng Diyos na ang Jericho ay ibinigay ko na sa inyo. Ano yung sistema ng Diyos para bumagsak ang wall of Jericho? Ano yung sistema pinaabot kay... Sino yon? Ano pangalan nun? Kay Joshua. Ano yung sistema pinaabot? Okay, ganito ang gagawin nyo. Sabi ng Diyos, iikot kayo ng ilan? 7 beses. Araw-araw 1 beses. Okay? At pagkatapos sa huling araw ng iyong pag-ikot, walang magsasalita sa inyo hanggat hindi ko sinasabi. Shh! Walang gagawa ng ingay. Shh! Sabi, huwag ka nang maingay. Okay. Pagkatapos, nung makaikot na sila ng 7 beses doon, 7 araw, ang sabi ng Diyos kay Joshua, sige, sumigaw na kayo. Mayroon bang sandatang ginamit ang mga Israelita? Wala silang sandatang ginamit, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Ano ang nagbigay ng lakas kay Nehemiah para buuin at magamit siya para sa pagbuo muli ng Wall of Jericho? Yung pananalig niya na ang kapangyarihan ng Diyos na nasa langit ang kanilang kasama. Ano nangyari sa Wall of Jericho? Bumagsak because of God's power. Ano nangyari sa Wall of Jerusalem? Nabuo because of God's power. Sa pamagitan nito ay sinusukat ng ibang kaharian ang tatag at lakas ng isang kaharian. Walang magtatangkang lumusob o pumasok sa isang kaharian na may matatag na muog o pader. Kasi nga, di ba, kasabihan, pader yung kabangga mo na yan. Bakit yan magbabangga sa pader? Buti sana yung pader bago pa lang asintada. Kung bagong tayo pa lang, okay, madali lang yung banggain yan. Kung matagal-tagal na yan, nako, bakit ka nga babangga sa pader? Sabi nila, isa pang kasabihan, huwag kang babangga sa pader kapag ang kabangga mo o kalaban mo ay isang maimpluwensyang tao. Pero wala sa Panginoon ang maimpluwensyang tao, sapagkat ang pinaka-maimpluwensya sa lahat, walang iba kundi ang Diyos. Ang ating Panginoon. Amen? Kahit pader pa yan, kahit sino pa yan, hindi ka kayang pigilin dahil ang Diyos ang iyong kasama. Amen? Kaya nga ng Diyos pag igibain yung pader na yan eh. Aawit ka lang, di ba? O, awit ka lang. Giba yung pader. Spiritual wall. Okay, pag-usapan naman po natin ang spiritual wall po natin. Tayo po ba'y nakakasigurado ng ating spiritual wall ay naitayong muli? Yan ba ay matatag? Ang spiritual wall na yan? Okay. O hindi ka lang nasundo? Give up na. Bakit ganon? Nung araw na ginagawa ang church, lagi kami sinusundo. Pero nung hindi na ginagawa ang church, nakakalimutan na kami. Hindi na kami ngayon sinusundo. Okay. Ayoko na. Lilipat na lang ako. Okay. How about our spiritual wall? Talaga bang matatag na ang ating spiritual wall? O baka naman, ihip lang ng alikabok sa disyerto ay nagigiba na. Okay? Brad, wala muna tayong BS ngayon. Bakit? Merong sandstorm. Okay? Ganun bang katatag ang wall? Nung na-i-build natin, ganun bang katatag ang wall ng ating spiritual wall?
Tingnan po natin yung ginawa ni Nehemiah, kung paano nila tinayong muli ang Wall of Jerusalem. Maraming banta sa kanilang buhay. Pero naitayo pa rin nila. Kapag hindi matatag ang iyong spiritual wall, madali kang papasokin o mapapasok ng kaaway. Naniniwala po kayo doon. Okay. Kasi alam niyo po, kung pagkawasak ang wall of spiritual mo, ang kaaway ay labas-pasok sa buhay mo. Pero kung ang iyong spiritual wall ay matatag, na itayo sa pananampalataya, mga kapatid, kahit ilang pang gawa ng kaaway, hindi ka kayang patumbahin. Hindi ba? Kahit kaya natin check-in eh. Gano'n nga ba katatag ang aking spiritual wall? Samantalang pag wala akong sundo, hindi naman ako tumatawag. Okay? O kaya naman, hayaan mo siyang tumawag. Kailangan sila tumawag. Gano'n bang katatag ang spiritual wall? Ang panalangin o prayer ang pinakamatatag na muog at pader ng ating pamilya. Yung spiritual wall natin, mga kapatid, hindi lang tayo ang pinuproteksyonan, maging ang ating sambahayan. Protektado ng spiritual wall mo. Belief system. Inihayag ng ating belief system kung sino ka ngayon at sino ka sa hinaharap. Kapag ka ang sistemang ginagamit mo ay bulok na sistema, alam na kung ano ka sa hinaharap. Ngunit kung ang sistema mong gagamitin ay bagong sistema, nang ikaw ay baguhin at bagong creator ka, bago na rin dapat ang sistema mo. Sabihin mo sa katabi mo, dapat bago na ang sistema mo. It is the power of your belief system. Okay? Use the power of your belief system being a okay, tingnan natin kung ano, being a new creator. Katulad po ng sinabi natin kanina, ako po'y naniniwala na yung pong itinuro sa atin doon sa 2 Corinthians 5:17 kasama ang iyong paniniwala, kasama ang iyong belief system na nabago, hindi na bulok. Sa palagay nyo kung bulok ang gagamitin, sa palagay nyo kapag ang isang tao kumakain ng bulok na isda, bulok na gulay, anong mangyayari? Ha? Ayun, diarrhea. Amen? Sa palagay mo kung bulok pa rin sistema ang gagamitin natin sa pagpapatakbo ng ating pamilya, ano mangyayari sa kanila? Binigyan tayo ng Diyos ng wisdom, knowledge, understanding sa bahagi po na ito. Gamitin natin ang belief system natin para sa ating pamilya. Amen? Okay. Wall of Jerusalem now. So, okay, tingnan natin ang Wall of Jerusalem ngayon. Ano ang Wall of Jerusalem ngayon? Ayan ang Wall of Jerusalem ngayon. Kita nyo? Kita nyo yung bahagi na ito? Ang mga Jew ay nananalangin sa pader. Pero sa kabila ng pader, nakatayo ang moske. Tingnan nyo. Ayan po yung mga Jew na nanalangin sa pader. Okay? Na nakaharap sila sa pader na nanalangin. Sino sa mga propeta ng Diyos ang naisulat sa Biblia na nanalangin na nakaharap sa pader? Wala kayong natatandaan ko sino? Ha? Hindi Nandumanti pa nangyari yun. Hindi ko matandaan kung Daniel o isa doon sa 3 na kasama niya. Nanalangin sila na nakaharap. Okay, nanalangin siya na nakaharap. Okay.
Ito po yung ginagawa ngayon ng mga Muslim, ng mga kapatid o mga kababayan o mga kabigan po nating Muslim, na kapag sila ay nananalangin, nakaharap sila sa sikat ng araw. Yan pa yung Jerusalem sa araw na yon. Okay. To God be the glory. Amen. Hallelujah. So, doon lamang po tayo sa mensahe ng Panginoon. Ang nais po ng Diyos ay makita po natin na ano nga bang sistema itong ginagamit ko ngayon. Especially sa paglilingkod ko sa Diyos. Ano ba yung mga sistema ginagamit ko ngayon? At kinakailangan para masustain yung sistema na yan na ginagawa natin sa paglilingkod sa Diyos, kailangan natin i-apply. Kailangan natin gawin. Amen? At alam po ninyo mga kapatid, tulad po ng ang mensahe ng Panginoon, kung ano ang iyong sistema ngayon, ay makikilala ka kung sino ka ngayon at kung sino ka sa hinaharap. Binago ng Diyos ang ating belief system o yung ating paniniwala, yung ating mga sistemang ginagawa. Huwag na tayong manahan sa isang sistemang walang pakinabang. Kailangan sistemang ating lakaran ay yung sistemang hindi para lamang sa atin, kundi makikinabang ang lahat. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, tayo po tumayo. Ano yung tinutugtog mo? We praise you. Iba yan? Parang ganda na. Ha? Ay, ano yung pamagat ng we praise you in the highest praise. We praise you. How the great high. We praise you. Sino nakakaalam nun? Hindi ko alam ang title niya, pero doon sa kasi sa tinutuglog ni Brother Roy ay parang yun yung narinig ko. Okay? We praise you in the highest praise. Sige. For you, how the great. Ayan. Okay. Napakaganda po niya, mga kapatid. Kaya ayaw sa ating ipaawit. Ayan. Kasi maganda siya. Alam niyo po, mga kapatid, kung minsan sa biglaan pong ganito, talaga ay, yung pong pandinig ko kasi, mga kapatid, ay naka-align siya doon sa gustong ipagawa ng Lord. Pero gawa po ng, mas minsan nasasabi natin na si pastor naman biglang nagpapaawit. Hindi man lang sinasabi sa amin kung ano ipapaawit niya. Alam niyo po, may mga dating pong ganon na i-reveal ng Holy Spirit doon po sa nagme-mensahe kung ano ang kanyang ipapaawit. Okay. Meron tayong inawit kanina. Ano po yung, asan yung mga linya nyo ng awitin kanina? Yung line-up. Patingin nga ng line-up mo, sister. Ano to? Worship to? Worship siya? Opo, worship po. Okay. Yan. Sige po mga kapatid, awitan po natin ang Lord pagtapos ng kanya pong mensahe. Great is the Lord and most worthy of praise.
the city of our God, the holy place. And the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Come on, church. Let us worship the Lord. And Lord, we want to lift your name on high. Yes, O Lord. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Yes, O Lord. We lift your name on high, O God. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Come on, church. Hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Yes, O Lord. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Tunay nga po aming Diyos, aming Panginoon. Holy Spirit, thank you po sa iyong mensahe sa araw po na ito. At hayaan mo nga po, Diyos, na kami ay patuloy na maging kabahagi ng mission and vision na ibinigay mo po sa iyong iglesia. Lord, kung kami po ay gumagawa para sa iyong banal na ubasan, gagawa po kami, Panginoon, ng maluwag sa aming kalooban. Hayaan po ninyo, O Lord, na yung mga pagpapala, yung mga asset na pinagkalooban po sa amin, yung mga financial blessing na ibinigay mo po sa amin, Panginoon, pinagkatiwalaan mo po kami, Panginoon, sa bahagi po na ito. Steward mo nga lamang po kami, O Diyos. Hayaan mo pong magampanan po namin yung tungkulin po namin. Lalo na po, O God, sa pagbuo ng spiritual wall ng aming pong buhay o ng spiritual wall ng buhay ng aming mga kapatid sa pananampalataya. God, yung pong kapangyarihan ng mga sistema na papairalim po namin sa aming pong buhay, lalo na sa aming paglilingkod po sa inyo. God, samahan mo po kami. Bendisyonan mo po, O God, ang mga sistemang ito. Nahayaan po niyong makita sa aming pamilya ang pag-unlad ng aming pong mga kabuhayan sa pamagitan ng mga sistemang aming pong gagawin.
Lord, naniniwala po kami ng bawat isa ay binibigyan mo ng bagong buhay, bagong pag-asa. At naniniwala rin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pong ginagawa, walang nalilihim po sa inyo. Alam mo ang laman ng puso at isipan po namin. Wala po kaming maitatago. Dadayaan po ninyo na sa panahon po na ito ay wasak na rin ang mga Tobias at Sanballat sa aming pong buhay. Walang sino mang mananakot, walang sino man na magpapaapekto sa gawa ng sanlibutan. Sapagkat God, ikaw po ang aming protector, ikaw po ang aming kasama, lagi mo kaming ipinagtatanggol laban sa mga kaaway. At lagi mo po kaming inililihi sa mga patibong ng kaaway, sapagkat ganyan mo po kami kamahal. Kaya nga po kami ay patuloy na nagtitiwala sa unfailing love mo, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat sa pagbubukas po sa aming diwa ng iyong mensahe sa araw po na ito. God, alam po namin napakaganda ng iyong plano, napakaganda ng iyong pong vision and mission sa iyong iglesia. Magkapit kamay kami, magkapit bisig po kami, Panginoon, para po makita namin o hindi man kami makakita nito, Panginoon, alam po namin ang saling lahi po namin masasaksihan ang mga magandang plano mo na ito sa iyong iglesia. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. Lord, sa iyo po lamang ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Praise God. Praise song. Praise. Praise God. Hallelujah. Isa pa po, palakpakan po natin ang Panginoong buhay. Amen. Tunay nga po na lahat po na naririto sa kalagitnaan ay pinagpala po ng salita ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ba'y napagpala sa mga salita na ating narinig? Amen. Na nawa po yung binhi na yun ay nakatanim o nalaglag sa matabang lupa. Ang lupa na yun ay yung puso po natin. So ngayon naman po, tayo naman po, ang nais naman po ng Panginoon ay tayo naman po magbigay ng pagpapala sa Kanya. Nais naman po ng Diyos na ibigay po natin yung the best po sa atin in terms po sa pangangailangan po ng iglesia. Sapagkat po, sabi nga po ng Panginoon po rito sa Malakias 3:10, alam ko po, alam na po natin to, pero nais ko lang po muling ibahagi po sa inyo. Hallelujah. Sabi po ng Panginoon po rito, ito po yung pangako ng Panginoon po sa bawat isa po sa atin na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Sabi po ng Panginoon po rito, ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Sabi po na mayroon pong command po ang Lord po rito, ibigay daw po natin kung ano yung ikapura po natin, yung kinikita po natin. Ano po ang kapalit po noon pag tayo po naging faithful giver sa ating Panginoon? Sabi po ng Panginoon po rito, sabi pa po ng Panginoon po rito, dagdag pa po niya, subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. So, dito po, challenge po tayo ng Panginoon. Challenge po ng Panginoon puso po natin kung gaano tayo katapat sa Panginoon. Alam niyo po, lagi po natin, sabi nga po sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone who in Christ, he is a new creation. Alam niyo po, ang pagbabago po natin bilang born again Christian o genuine Christian po, hindi lang po yung spiritual po natin yung nababago po. Hindi lang po yung buhay po natin, hindi lang po yung spiritual po natin ang lumalago. Ang nababago po sa buhay po natin, kung hindi po, pati rin po yung bulsa po natin, pati rin po yung wallet po natin, pati rin po yung kamay pa natin na mapagbigay. Kailangan rin po mabuksan po, mabago po sa puso po natin yon, sapagkat alam po natin na marami pa po tayong pangangailangan sa iglesyang ito. Nakikita niyo po yung mga
kortina na yan, itong church na to, bakit po tayo nakalipat? Dahil po sa pagbibigay po natin. Kaya patuloy lang po tayo magbigay sa Panginoon. Ang hinahanap po ng Panginoon po ito yung nagmumula po sa puso po natin. Hindi po hinahanap po ng Panginoon yung napipilitan lang. Kasi ayaw po ng Diyos na napipilitan. Kailangan po yung nagmumula sa puso po natin. 1 real, magkano man po yan, imomultiply po ng Diyos yan. Ibigay niyo po yan na may pananampalataya. I believe ibubuhos ng Diyos yung pangako niya na siksik, liglig at nag-uumapaw sa pamilya po natin. So habang pong umaawat po si Kuya Buddy, ibigay na po natin sa Panginoon na may pasasalamat ang pong ibabahagi natin sa Lord. So, tinatawagan ko po si Kuya Buddy para po sa special number. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagka nga po yung isang tao tumatanda, nagkakaroon po ng memory gap. Pagpamanhin niyo po, nakalimutan ko po na itong araw po na ito, ako po lang magbibigay ng special number. So, hindi po ako nakapag-practice kagabi, kaninang umaga po. So, sabi nga po ng Panginoon, be always ready. Parang Boy Scout, laging ready ang lingkod ng Diyos sa anumang circumstances. Huwag nating hayaan na porkit hindi tayo nakapag-practice, hindi tayo makapagbigay ng awit sa Panginoon. So, yung nakakalam po nito, pwede niyo po ako sabayan. Amen. So alam niyo po yung mga pagpapala po na binibigay ng Panginoon sa atin, marapat lamang po nating ibalik sa Kanya. Sapagkat hindi po tayo ang may-ari nito. Katiwala lamang po tayo ng Panginoon. We are steward of God. Yan po, pwede po kayong sumabay sa awit nito na inawit po ni Chris Tomlin. There's a peace I've come to know, though my heart and flesh may fail, there's an anchor for my soul. I can say it is well. Jesus has overcome, and the grave is overwhelmed. The victory is won. He is risen from the dead, and I will rise when He calls my name. No more sorrow, no more pain. I will shadows disappear, and my faith shall be my eye. Jesus has overcome, and the grave is overwhelmed. The victory is won. He is risen from the dead, and I will rise when He calls my name. No more sorrow, no more pain. I will rise
And I will rise when He calls my name. No more sorrows, no more pain. I will rise on eagle's wings before my God. Fall on my knees and rise. I will rise. I will rise. To God be the glory. Praise God, napakagandang mensahe po ng Panginoon. Tunay nga po, pag nasa Panginoon na po tayo, no more pain, no more sorrow. So patuloy po tayo tumayo lahat. Tinatawagan ko po si Pastor Rigel para po ipanalangin. Ate pong ituon ang ating mga kamay sa aming pagpalang ito. Father God, maraming salamat sa araw pong ito, Ma, na kung saan ay patuloy mo kami tinuruan ng isang mensahe pa, na Lord, kung paano i-build minsan pa, Panginoon, yung mga nag-iba, Panginoon, na wall sa aming mga buhay, to be strong in spiritual life. Father God, salamat po. And Lord, sa mga nakolektang ito, Panginoon, na nalikom na mga pananalapi, na Lord, bilang pagbibigay, pagbabalik loob po namin ang aming mga kinita. Bahagi po, Panginoon, kung paano kami, O Diyos, nagmamahal sa iyo. Lord, dito po namin ipapakita na kailangan po namin, Lord, magtaguyod, Panginoon, ng malakas na wall, ang spiritual po namin, Lord, tungo sa pagbibigay, upang, Lord, ang iglesia ay laging matatag, Panginoon, at maraming kaluluwa, Panginoon, ang mabago ang mga buhay, at Lord, sila po ay makapaglingkod sa iyo. Salamat po, Ama, at hayaan mo po ang panalaping ito ay patuloy lamang magamit, Lord, para sa ikalalawak ng gawain, and Lord, para po doon sa J-Class Philippines, na Lord, malaki po ang pangangailangan. Para God, maraming po salamat, pagpalain mo po ang buhay ng iyong mga anak, na Lord, nagpatuloy bibigay, at Lord, sa aming mga buhay, sa aming paglingkod. Lord, hayaan mo, Panginoon, na kami ay maging matatag, Lord, sa mga sorrows sa dumating sa mga buhay, at kami maging malakas, Panginoon, through your word na pinangangako po sa amin. Maraming po salamat, Ama. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, tuloy lang po natin. Manatili po tayong nakatayo. Tunay na isang tagumpay. Isang tagumpay ang umagang ito na po sa ating mga buhay. Sige po, anyayahan po muna natin ang ating pastor para po tayo bigyan ng panalangin. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So tayo po ay iunat po natin ang ating kamay para tanggapin po yung benediction ng ating pong Diyos through Apostle Paul. Ito po yung kanyang sinabi po sa atin sa ating pong pag-iwahiwalay na ito. Ang Panginoon na bukhal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. And God bless you all. Bigyan po natin ang pinakamataas na palakpak ang ating Diyos. Okay? Sa ating mga narinig na mensahe ng ating Panginoon, hindi lang basta bisyon ng iglesyang ito ang ating tinataguyod, kundi yung ating buhay, pananampalataya, kung paano tayo tunay na humahubog sa kanyang presensya. Amen? At susunod dito, yung katulad kay Nehemiah, na mahirap yung mag-apila ka sa isang hari, yung pinakamataas na tao sa panahon niya, no? Pero walang imposible kung ang puso ay prepared sa nais nating gawin sa ating buhay, lalo na sa ikabubuti ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, all things are possible by the help of the Lord. Amen? So, sabay-sabay tayong umawit nang meron pong katagumpayan. Amen!
Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Stand on this rock, and I will not be shaken. My hope will come from you alone, my soul and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You make me. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. 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 Amen. Thank you, Lord. God bless us all.